Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Samsam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Kita naman ninyo, fresh ang Mama Sam ninyo. Ang ganda pa ng likod ko. Charot. So yun. So syempre naloka tayo dahil hanggang ngayon ay mainit pa rin pinag-uusapan ng pagkatalo nga ni Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines bilang Miss Universe Philippines. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, hindi naman siya talo guys. Yung mga nagsasabi na talo, kamusta naman? Paano talo? Hindi naman siya talo dito at hindi rin naman siya nilamon ng bonggang-bongga at hindi naman siya masasabi mo na parang wala lang. Di ba? So, ang talo, yung mga hindi nakarating sa semifinals, yung mga hindi nakakuha ng corona, yung mga hindi nakatungtong ng top 5, nakita naman ninyo si Atisa Manalo naman na nakatungtong naman siya na hanggang sa dulo ng kompetisyon. So, ibig sabihin, talaga namang malakas ang isang Atisa Manalo. Kasi nga, di ba doon nga sa sinasabi nila na parang ano ba yan ang sinasabi ninyo? Number 1 yan si Atisa Manalo, siya ang mananalo. Siyempre, guess yun. Kumbaga parang naniniwala ka naman sa ipinapakita ni Atisa Manalo na malakas talaga siya. At totoo naman talaga yun kung iisipin mo. Kasi 'di ba nakarating naman siya hanggang sa dulo ng competition. At nakita naman natin na talagang sobrang lakas ng isang Atisa Manalo sa simula pa lang ng laban. So doon, at hanggang sa dulo, nakita natin na grabe kumabog siya ng bonggang-bongga. So, siguro si Atisa Manalo ay hindi talaga para sa kanya ang corona ng Miss Universe Philippines. Kaya, hindi talaga napunta sa kanya. Pero kung sasabihin mo, lumaban ba ang Atisa Manalo? Oo naman. Lumaban siya at ginawa niya yung makakaya niya. Pinaghandaan niya naman ng todo-todo. At ibinigay naman niya yung sagad niya. So, yun. Yun yung importante. Ako para sa akin ako tatanungin mo, yes, talagang kumabog ang isang Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines. And ganun hindi ko siya maituturing talo at hindi ko siya maituturing parang hype lang. Kasi doon sa sinasabi, hype lang daw. Paano naging hype? Nakarating nga sa dulo. So, masasabi ko, hindi niya destiny ang Miss Universe Philippines. And then, nandito siya sa Miss Cosmo para lumaban sa Miss Cosmo International. So, ako para sa akin, yung ano na to, laban niya dito sa Miss Cosmo, hindi ko rin maituturing na parang ano ba yan si Atisa, desperado na, ikinuha pa yung maliit na corona. Di sana, hindi na lang siya tumanggap kung Cosmo lang din naman ang ibibigay sa kanya. No, ang naisip ko dito is yung humbleness talaga ni Atisa Manalo. At maganda yung ipinakita niya dito na hindi lang niya gusto mai-represent ang bansa natin sa Miss Universe. Ang gusto niya rin at kahit sa anong corona na pwede na mailaban niya ang Pilipinas. Kasi Philippine sash pa rin ang susuotin niya pag nakarating siya sa Cosmo. At doon sa Cosmo, malaki yung chance niya na makuha ang koronang to dahil syempre Atisa Manalo yan, di ba? So, ayun ang dahilan kung bakit niya ilalaban ang sarili niya dito sa Miss Cosmo. Dahil alam niya na kakayanin niya maiuwi ang corona ng Miss Cosmo dito sa ating bansa. So, it's honor pa rin at the end of the story, di ba? Plus, meron siyang malaking premyo na makukuha dyan kasi ang laki daw ng price niyan. It's amount 100,000. So, tingnan natin, di ba? And then, doon naman sa mga hindi nakapasok, hindi nakarating ng top 5. Alam nyo guys, sa totoo lang, katulad na ng sinasabi nila, nako si Victoria, at saka si Cebu, at saka si Iloilo, hindi nakarating ng top 5 na Miss Universe Philippines. It doesn't matter guys, kasi kung iisipin mo, malakas talaga sila. Sobrang lakas talaga nila sa kompetisyon at nakita naman ninyo, nakarating naman sila na hanggang sa dulo ng laban, di ba? Kaya kung iisipin mo pare, ang bongga pa rin talaga ng ginawa nila Victoria Velasquez Vincent. Sobrang diktikan lang talaga yung labanan. At maituturing kong game strategy na to talaga ng mga kandidata. Kasi yung
10 na nakapasok talaga na sa top 10 nila, malakas lahat yon at anytime talaga. So, magkakabugan na lang talaga sila sa eksena. So, hindi pala number 2 daw si Victoria sa pinakamalakas at hindi rin daw si Atisa ang pinakamalakas. To be honest, ang pinakamalakas pa rin dito sa competition na to na Miss Universe Philippines doon bago na sa laban nila, it's in between Atisa Manalo at Victoria Velasquez Vincent. Kaya lang kasi, dito kasi sa competition, meron kasing discarded na tinatawag. At yung discarded ng ibang kandidata, maaaring maging successful sila doon sa plano na ginagawa nila kung paano nila kakabugin yung ibang kandidata. So, yun lang naman yung pinapakita dito sa competition na to, na everyone is game ball nila to. Everyone is dapat may strategy game yung kandidata or may tinatawag na diskarte para makuha niya yung corona ng Miss Universe Philippines. And then, at the same time, kailangan may luck talaga yung kandidata. Kasi kung may lucky ka, madali mo talagang masusungkit yung corona, di ba? So, ayun yung nangyari kay Chelsea Manalo. Si Chelsea Manalo, kahit di naman siguro siya, hindi rin naman niya akalain na may papanalo niya ang Miss Universe Philippines at makakarating siya sa dulo ng competition. Pero kasi nandoon yung luck niya. Imagine mo, over Stacy din, na magaling din talaga yung salita ni Stacy. I think, may luck talaga si Chelsea Manalo. Kasi Chelsea Manalo, nag-align sa kanya lahat eh. And then, kinabog niya si Victoria Velasquez Vincent, kinabog niya si Atisa Manalo, kinabog niya si Taguig. At doon sa top 3, kahit si Tara Valencia, sa top 5, si Tara Valencia, si Victoria, at saka si, di ba, kinabog niya lahat. So, ibig sabihin, nasa kanya yung destiny na tinatawag. So, at the end of the story, it's a destiny pa rin talaga ng girls. So, ang maganda lang dito, nagtrabaho ang isang Atisa Manalo, nagtrabaho ang Victoria, nagtrabaho si Taguig, nagtrabaho si Stacy, ipinakita nilang lahat yung kanilang galing sa competition. Either Iloilo, so either Cyril Payumo, either Cebu, di ba? So, ipinakita nila yung galing nila sa competition. Kaya nakarating sila sa dulo ng laban. At yung dulo ng laban na to, ginawa nila yung lahat ng kanilang makakaya para sa tagumpay. Pero syempre, hanggang dun lang talaga kasi malakas na yung ibang kandidata at hindi sila talaga maka-eksena. Kumbaga parang yung pinarepared ko, akala ko malakas na, yung pala, meron pa palang mas lalakas pa. Ganon. So, be happy sa naging resulta, be happy sa lahat ng kandidata, and then nakita naman natin na ibinigay naman nila yung lahat ng kanilang makakaya, di ba? So natutuwa ako kay Victoria Velasquez Vincent dahil inilaban niya yung sarili niya sa paraan na alam niya. Natutuwa ako kay Stacy Gabriel dahil pinakita naman niya talaga yung best niya. Natutuwa din ako kay Cebu dahil ibinigay niya yung best niya. Lahat sila walang tapon, kahit si Zambales, si Cyril Payumo, wala talagang tapon. Sobrang ibinigay talaga nila lahat ng kanilang makakaya. At ang nakakatuwa dito, talagang tignan nyo naman, pinanalo naman nila, di ba? Yung kanilang laban. Pero hanggang dun lang talaga. Anyway, this is a competition. Only one queen can get the crown. Ganon. At maging masaya pa rin tayo kasi lalaban pa rin naman si Alexi at lalaban pa rin naman si Atisa. Ako excited ako kay Alexi dahil naniniwala ako si Alexi pwede itong maging Miss Eco International. And then naniniwala ako na kaya niya yung competition. So totoo lang. At ganoon din ako kay Atisa Manalo. Ang lakas din ng kumpiyansa ko na kakabog din to doon. So basta suot nila yung Philippine sash. Ayun. So, doon talaga, exciting talaga ang magiging laban ng Pilipinas sa international pageant. Dito sa Miss Cosmos, sa Miss Universe, sa Miss Eco, sa Miss, ano pa ba? Lahat, di ba? So, yun. Kumbaga, kasi malakas yung kandidata eh. Ang maganda lang dito, pinanatili ng organization ng Miss Universe Philippines yung mga
laban natin sa international pageant. Ganon. Na malakas. Kasi kailangan natin i-maintain syempre yung tinatawag na powerhouse ng ating bansa. At naniniwala ako na dahil powerhouse ang bansa natin, naniniwala ako sa galing ng bawat kandidata na magkukompete sa international pageant. So sa amin ganon, si Atisa malalaban pa ba ng Miss Universe Philippines? Alam mo, sa totoo lang, ako ang tatanungin mo, sana magbalik si Atisa. Sana mag-try uli siya ng one more time. Diba? So, yun. Kasi kaya naman niya, sa totoo lang. Basta wag na lang siya masyadong kumbaga, kabahan. Kailangan lang talaga ng buo yung loob niya. I think kaya niya. Madali sa kanya. Kasi meron pa naman siyang isasagad at meron pa namang ipapakita pa ng mas bongga, mas magaling. Ganon! So, yan. Sabi ko nga sana sinuot na lang ni Atisa Manalo nung coronation night yung puti kaysa doon sa sa red. Tapos yung red sana sinuot niya yun nung prelim. Tapos yung sa nagputi siya kasi mas bongga yung puti. Diba? So, yan. Kayo guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat. Syempre, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa Samsam TV, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. Always keep smiling and always think positive guys. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.